mumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Miyerkules, 6 de Enero 2016. Ika-6 na araw, unang Miyerkules sa taong 2016 at makakaagapay natin siyempre pa ang Mona Lisa ng People's Television Channel 4. Walang iba kundi si Miss Ara Perez. Good morning, Ara! At dito naman sa ating radyo ng Bayan Studio, ang pride ng Antipolo City. None other than ang aking co-anchor lady, Miss Zarina Luzuegro. Miss Zarina, good morning. Hi, welcome back, Francis. And magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig at nanonood dito sa Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan at talakayan sa mga maiinit na issue ng bayan. Live po kami mapapanood sa PTV4, IBC 30. Live streaming naman po sa www.ptv.ph at maaari niyo pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong Apple Store or Android Store. Maaari niyo rin po kami i-text sa 0922-358-2679. Okay, nako po, talagang kompletos recados. At syempre pa mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Radyo ng Bayan, kami po ay mapapakinggan nyo sa lahat ng 32 himpilan ng Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre pa worldwide sa pamagitan ng audio streaming. Kalakip na rin dito mga kaibigan ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, paghimay sa ilang mga mainit na isyong nakaguhit sa ating mga pahayagang pangumaga at syempre pa ang mga pakikipagtalastasan natin sa ating napapanahong mga isyo sa ating hapag ng talastasan. At sa araw na ito mga kaibigan, syempre pa kayong mga magsisipag-text sa ating hotline, please lang mama, pakiusap, huwag niyong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi mababasa ni Zarina ang mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Again, a beautiful Wednesday, Zarina. Yes, magandang umaga ka, Francis. Welcome back. Okay, thank you very much. At alam mo, natutuwa tayo sapagkat ang ating pamahalaan sa pangunguna ng tanggapan ng Pangulo ay nagbigay ng katiyakan sa sinasagawa nita at inilalatag nilang preparasyon sapagkat itong tensyon na nangyayari sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran ay lumalala. Napakaraming aspeto yung maaapektuhan sakali talaga magtuloy-tuloy yung ganitong sitwasyon. Unang-una para sa akin talaga yung trabaho ng mga Pilipino. Abay, daang libo ang ikangay mga OFWs natin na naroroon na kumikita ng maganda. Ang problema, kapag dumating yung punto na kinakailangan ng repatriation, ang inaalala ko rito, Zarina, yung mga undocumented. Yes. Napakahirap sapagkat yung exit nila ay mahihirapan kapag undocumented ka, ala kang papeles. Yun parang magsisimula ka talaga sa zero. Naku po, Sus Maria Magdalena Elementary School. Napakahirap niyang pagkakataon na yan. Kaya sana idalangin natin, nananawagan na rin ang panalangin ng Malacanang na harinawa naman sana. Wag nang magpatuloy na lumala ang sitwasyon sa pagitan ng Saudi Arabia at ng Iran. Marami ang magiging epekto nito. Malaki ang epekto nito. Isa pa nga dyan ka, Francis, ay yung supply ng oil dito sa ating bansa. Maaaring maapektuhan. Pero gaya rin ng sinabi mo ka, Francis, nagbigay ng katiyakan itong ating gobyerno na wala namang magiging epekto pa. Yan, wala pa. Yes. Dahil ayon nga sa kanila,
napaka stable ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Kaya at this point in time, wala pa, hindi pa magkakaroon ng kahit na anong epekto yan sa presyo ng mga produktong petrolyo na ginagamit natin dito sa pang-araw-araw. Pero meron naman tayo mga nakahanda daw alternatibo. Ayon sa ating butihing kalihim ng Presidential Communications Operations Office, Sonny Coloma Jr., meron naman tayo mga alternatibong magagamit if ever worst comes to worst. Yes. Okay. Tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan. 6 na minuto, 56 segundos makalipas ang alas 6 at narito na ang ating mga headlines sa pamagitan ni Senyor Emil at ng ating kabalikat, Miss Ara Perez. Unang bulusok. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Pamahalaan, sinimulan na ang mga infrastructure projects para masolusyonan ang traffic congestion sa Metro Manila. Preparasyon para sa pista ng Poong Nazareno sa darating na Sabado, magiging mala APEC Summit at Papal Visit ang ilalatag na seguridad at pag-iingat. Philippine National Police magpapakalat ng 5,000 mga tauhan para sa pista ng itim na Nazareno. 4 na presidential candidates umaabot na sa 1.6 bilyong piso ang ginastos para sa kanilang TV advertisements mula January 1 hanggang November 2015. Ginoong Robert Cabrera, bagamat kaupo pa lamang sa pwesto bilang bagong hepe ng Land Transportation Office, kabi-kabila na umano ang mga hamong kakaharapin nito. Siksik at mainit ang mga balita, kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat ka, Francis at Zarina. Magandang umaga, Pilipinas. Gising na tayo at tunghayan na natin ang mga pinakamaiinit na balitang hatid ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, madalas na reklamo ng mga motorista ang napakabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Para masolusyonan ng traffic congestion, sinimulan na ng pamahalaan ang mga infrastructure project na hindi lamang magpapaluwag sa daloy ng trapiko, kundi mas magbibigay din ng mas magaang biyahe para sa ating mga kababayan. Kabilang sa infra projects na ito, ang Metro Manila Skyway Stage 3, NAIA Expressway Phase 2 Project at ang LRT Line 2 East Extension Project. Tiniyak ng palasyo na uusad ang mga proyekto kahit matapos ang 2016 dahil walang anomalya sa mga ito at dumaan sila sa tamang proseso. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Sinimulan na ng pamahalaan ang mga proyektong infrastruktura para sa taong 2016 na re-resolba sa usapin ng masikip na daloy ng trapiko sa Metro Manila at Karatig Rehiyon kasabay ng pagpapabuti ng ekonomiya at kalagayan ng mga Pilipino. Nakapaloob ito sa Mega Dream Plan na inaprobahan ni Pangulo Aquino at NEDA Board na naglalayong palakasin rin ang public transport system at pagkakaroon ng bagong urban centers. Ang mga proyekto ay ang Metro Manila Skyway Stage 3, NAIA Express Phase 2 Project at LRT Line 2 East Extension Project, Santolan, Pasig to Masinag, Antipolo na matatapos ngayong taon hanggang 2017. Government is implementing a number of infrastructure projects to decongest Metro Manila and improve the quality of life of citizens, as well as boost investments and spur further economic development in the National Capital Region, Central Luzon, and Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, or Calabarzon areas. These projects are aggressively being undertaken by the DPWH, DOTC, and other concerned government agencies in line with the roadmap for transport infrastructure for Metro Manila and surrounding areas, otherwise known as the Mega Manila Dream Plan that was approved by the NEDA Board, headed by the President and the Cabinet. This plan aims at improving overall mobility in Metro Manila and nearby regions, provide efficient public transportation systems, and create new urban centers. Ilan naman sa iba pang proyekto sa Metro Manila ay nagsimula na rin. The 1.27 billion Senator Hill Puyat Avenue, Makati Avenue, Paseo de Rojas Vehicle Underpass Project. The 4.01 billion peso Metro Manila Interchange Construction Project Phase 4 that involves the construction of 3 grade-separated interchanges at EDSA North Avenue, West Avenue, Mindanao Avenue Interchange,
Circumferential Road 5 or C5, Green Meadows, Calle Industria, Eastwood Interchange, and EDSA Roosevelt Avenue, Congressional Avenue Interchange. The Cavite-Laguna Expressway Project, the Laguna Lakeshore Development Projects, the NLEX-SLEX Connector Road, the North-South Commuter Railway Project, LRT Line 4 Project, LRT Line 6 Project, and most recently, the Bus Rapid Transit Project from Quezon Memorial Circle to Manila City Hall. Dahil sa pagkakaroon ng mga bagong urban area sa labas ng Metro Manila, inaasahan ng dagdag trabaho at oportunidad. The government has also taken the initial steps to develop new urban centers outside of Metro Manila, such as the Clark Green City, a 9,450-hectare master plan property within the Clark Special Economic Zone, which is expected to benefit some 1.2 million residents, 800,000 workers, and contribute a gross output of approximately 1.57 trillion pesos per year to the national economy, or roughly 4% share in the country's gross domestic product. Wala namang nakikitang dahilan ng palasyo na maantala mga proyekto sa papalapit na pagtatapos ng termino ng Aquino administration. Pagtiyak ni Coloma, walang bahid anomalya ang mga proyekto. Kilala sa pagiging masuri ang Aquino administration sa mga proyekto dahil sa umano'y mga nabunyag na anomalya sa nakaraang liderato. We are confident that these contracts will pass legal scrutiny. These have been done in accordance with the principles of good governance. When we look at the PPP projects, we note that in the last global PPP forum in the United Kingdom, the Philippines garnered several awards of excellence that give a seal of good housekeeping to the processes that we have been implementing. Kasunod itong muling humingi ng pangunawa ang palasyo sa publiko sa masikip na daloy na trapiko na nararanasan dahil sa mga ipinatutupad na mahalagang proyekto. Unawain natin yung inherent nature ng infrastructure that it requires master planning. Master planning involves detailed technical feasibility studies that take time to conduct and to complete. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Magpapakalat naman ng Philippine National Police National Capital Region ng 5,000 tauhan para sa pista ng Itim na Nazareno sa darating na Sabado. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Joel Pagdilaw, kabilang dito ang Special Weapons and Tactics Team, Intelligence Operatives, Detectives, Medical Team at ilang miyembro ng Explosive Ordnance Division o EOD. Dagdag pa ni Pagdilaw, sa ngayon wala pang namomonitor ang PNP Intelligence kung may banta sa seguridad. Ngunit aniya, patuloy lang ang kanilang intelligence gathering para sa kanilang threat assessment dahil inaasahan na nila na mas maraming deboto ang daragsa sa Black Nazarene Procession. Kaya naman, 2 araw bago ang traslasyon ay kanila nang susuyuri ng bawat kalsada upang linisin at tanggalin ang anumang sagabal gaya ng mga sasakyan na nakaparada at stalls na daraanan ng prosesyon. Samantala, tiwala ang Malacanang sa inilatag na mahigpit na seguridad ng Philippine National Police kaugnay nga sa pista ng Itim na Nazareno sa Enero 9. Ayon kay Communications Secretary Sunny Coloma, ipinatupad na ng pulisya ang mga hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng maraming deboto ng Nazareno. Inaasahang ang pagdalo ng 10 milyong deboto ng milagrosong imahe sa prosesyon o traslasyon mula sa Quirino Grandstand patungong Quiapo Church. Puspusang naghahanda ang ating pambansang kapulisan sa pangunguna ng Philippine National Police National Capital Region Police Office, si Chief Superintendent Joel Pagdilaw at yung Manila Police District. Nakalatag na yung mga plano nila, handang-handa na ang mga na-assign na police. Pansinin natin na malawak na ang kanilang naging karanasan dahil nitong nakaraang taon, bukod din sa nakaraang pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno, ay nahasa ang ating kapulisan doon sa mga hamon ng seguridad sa pagdalaw ng Santo Papa at doon sa pagdating ng 21 heads of state doon sa idinaos na APEC Summit. Kaya makaaasa tayo na lahat ng kahusayan at dedikasyon sa trabaho na ipinakita nila, yun din ang kanilang ibubuhos para tiyakin ang seguridad ng ating mga mamayan at lahat ng mga deboto ng Poong Nazareno.
Sa ibang balita, humingi ang Commission on Elections ng karagdagang 5 araw para tumugon sa mga petisyong inihain ni Senadora Grace Poe kaugnay sa disqualification cases na kinahaharap ng mambabatas. Samantala, matapos tanggihan ng Office of the Solicitor General na maging kinatawan ng COMELEC sa oral arguments ng Korte Suprema, sinabi ng ahensya na sila na lang mismo ang kakatawad sa kanilang kagawaran. Balitaan mo kami, Ria Fernandez. Naiintindihan ng Commission on Elections ang pagtanggi ng Office of the Solicitor General na katawanin nito sa oral arguments ng Korte Suprema sa Enero 19 tungkol sa kasong diskwalipikasyong kinaharap ni Senadora Grace Poe. Kahapon natanggap ng COMELEC ang 5 pahinang manifestasyon ng OSG. Ayon sa OSG, hindi ito makapagbibigay ng komento sa kasong diskwalifikasyon ni Poe dahil sa pagsuporta nito sa desisyon ng Senate Electoral Tribunal na isang natural-born Filipino ang mambabatas. Magkasalungat yung kanilang posisyon dun sa naging posisyon ng majority sa COMELEC. No? Although specifically dun sa pagiging natural-born, talagang it's completely opposite because all 7 members of the commission believe that Senator Grace Poe, since she has not been able to show her lineage to a Filipino parent, is not a natural-born Filipino. Sa kabila nito, tuloy ang paghahanda ng COMELEC sa oral arguments. Ayon kay COMELEC Chairperson Andres Bautista, sila na mismo ang kakatawan para sa kanilang ahensya. Isinusulat na nila ang hinihinging komento ng SC kung bakit ito diniskwalipika si Poe na nakatakdang isumite sa Enero 7. Subalit humihingi ng extension ng COMELEC. Nag-file din kami ng motion nga for a period of 5 days from January 7 within which to file our answer. Nais din ng COMELEC na paagahin ang oral arguments mula January 19 sa January 14. Mas mainam ayon kay Bautista ang maagang pagdedesisyon ng kataas-taasang hukuman sa kaso para hindi na maapektuhan ang iba pa nilang preparasyon para sa halalan. Yung pag-finalize ng ballot phase ay mangyayari according to our schedule on January 20. Okay, and at that time, lahat ng mga listahan ng mga kandidato nakalagay na dyan dapat. Kung ang oral argument mangyayari sa January 19, medyo masyadong gipit. No? Gusto nating siguraduhin na lahat ng paghahanda ay in accordance with our schedule kasi pagka pinush natin ng pinush yan, lalaki yung chances na baka magkaroon ng problema down the road. No? Ganito rin ang nais mangyari ng COMELEC sa disqualification cases ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pinagsama na ng COMELEC ang lahat ng kaso laban sa alkalde na hahawakan ng First Division nito. Ayon kay Bautista, sisikapin nilang maresolba ito sa lalong madaling panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez. Yan na muna ang ating latest para sa sandaling ito. Balik na muna sa inyo ka, Francis, Zarina. Thank you very much. Ang Mona Lisa ng People's Television. 19 minutos, 59 segundos makalipas ang alas 6. At sa ating aparador ng Message Center, Zarina, go! Yes ka, Francis, napakaaga ng mga to talaga. Mga fans mo to eh. Eto po, good morning ka, Francis at Ms. Zarina. Have a blessed day. Sana ngayon pa lang may mga contingency plan ng gobyerno, lalo na ang DFA sa mga OFW dito sa Saudi Arabia. Si Sunny Vargas po ito ng Catanduanes. Salamat po. Definitely, Yes. meron na nakalatag. Definitely, handang-handa na for any contingency, kung ano man, worst comes to worst scenario, ready ang ating pamahalaan para sa daang libong mga OFWs natin na maapektuhan. Ito pa, matutuwa ka dito. Hi, good morning sa gwapong Kuya Francis at Miss Charina. Salamat. Paki-greet naman kay Marisol Pangan Babanto ng happy birthday ngayong January 6. Happy birthday po. Happy Galing sa birthday. kanyang pamilya Pangan Marquez Polison Waminal ng Barangay 20 Kabuyoan, Gingohog City. At good AM Ate Zarina. Pag-greet naman sila Jenny Amor, Trina, Jessica, Ann May, Joanna, Katrina, Kat, Faith, Finger Clan from Jessica Chu of Las Piñas City. Ayun. Hello po, magandang Hello. umaga.
pag binabanggit mo, Zarina, yung mga message na may guwapong ka, Francis, ang daming tumututol, wag mo nang basahin. Okay, 21 minutos, 21 segundos makalipas ang alas 6. Paranin na natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Unahin natin ang ating Radyo ng Bayan. Radyo ng Bayan Hingoog kasama si Gigi Calvo. Maayong buntag sa inyo tanan din ha. Konektado ka. Mayong buntag sa tanan, gikan din sa Dakbayan sa Hingoog ni Samis Oriental. Ayon kay Media Bureau Chief Idmar Padilla, inaasahang magaganap ang Peace Caravan o Serbisyo Caravan ngayong ika-26 ng Enero mula dito sa lungsod ng Hingoog at gugulong ito sa may mahigit 18 kilometrong barangay ng Kalipay at kasama dito ang tanggapan ng Presidential Advisor on the Peace Process o UPAP, DepEd at iba pang ahensya ng pamahalaan. Anya, ang dalawang area ay inihanda lalong-lalo na ang mga benepisyaryo. Ayon kay Pabia, ang programang ito ay gaya rin ng 4K o kaabag upang kaserbisyuhan ang katauhan ng kabarangayan program ng alkalde kung saan bawat linggo inihatid sa iba't ibang barangay. Ayon kay City Mayor Mariging Gona, ang programang Serbisyong Karaban o tinatawag na Peace Caravan ay programang inihahatid ng national government na inaasahang dadalo ang iilang mga gabinete ni President Noy Aquino na layunin nito ang patuloy at mapanatili ang kapayapaan lalong-lalo na dito sa lungsod ng Hingoog. Para sa Radyo Vision, Gigi Villamor Calvo ng Hingoog City, Media ng Bayan. Ayun, maraming salamat Gigi Calvo mula sa Radyo ng Bayan Hingoog. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan, Borongan, Eastern Samar with Pen Pomida. Pen, maupay na aga sa imo, konektado ka. Mga salamat nga na maupay nga aga ka Francis at Miss Sarina. Mahigit 2 taon na makaraang manalasa ang Super Typhoon Yolanda dito sa Eastern Samar. Patuloy pa rin hanggang ngayon ang pagpapatupad ng pamahalaan sa ilalim ng TESDA ng programang YRRP o Yolanda Recovery and Rehabilitation Program. Ayon kay TESDA Provincial Director Enrico Banario, nitong nakaraang 2015, umabot sa 9,000 estihano ng nakinabang sa iba't ibang livelihood skills training ng mga accredited schools sa pakikipagtulungan ng mga INGOs. Kamakailan nagtapos sa skills training on bartending, food and beverage services at automotive ang ilang kabataan mula sa Irnani. Isa po ito sa mga nasalantang bayan ng Bagyong Yolanda. Ang naturang pagsasanay ay pininduhan ng Japan Fund for Poverty Reduction, kapartner ang Plan International. Gayon din sa carpentry ang mga benepisyary mula sa bayan ng Balangkayan kung saan naging katuwang ng TESDA sa pagpapatupad nito ang International Labor Organization. Maliban sa livelihood skills training program, sinabi ni Benario na 17.5 million ang naging alokasyon sa kanilang tanggapan para sa programang scholarship program sa taong 2015. Kabilang anya dito ang Training for Work Scholarship Program na may mahigit 1,000 mga estudyanteng benepisyaryo at ang Private Student Financial Assistance, 409 beneficiaries. Para sa Radyo Vision, Pen Pomida ng Borongan, Eastern Samar, Media ng Bayan. Thank you very much, Chuck. Pen Pomida ng Radyo ng Bayan, Borongan. Sunod naman natin ka Francis, bigyan natin ng daan si Agu, Radyo ng Bayan Charity Frianeza na imbag abigat kada kayo amin. Konektado ka. Na imbag abigat, kasahang arangkada na ngayong taon ang pagpapatupad sa free internet Wi-Fi project ng Department of Science and Technology para sa mga 3rd to 6th class municipalities ng 4 na lalawigan dito sa Rehiyon 1. Ayon kay Engineer William Rojas ng DOST City Office, may kabuang 77 bayan sa rehiyon ang kabilang sa 3rd to 6th class municipalities ang magiging benepisyaryo ng proyekto. Sa bilang na ito, 38 o 49.35% ang meron ng notice to proceed, kung saan 3 rito ay mula sa Ilocos Norte, 16 sa Ilocos Sur, 5 sa La Union at 14 sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon pa sa opisyal, layo ng proyektong ito na mabigyan ng pantay na oportunidad ang ating mga kababayan na makagamit ng internet, lalo na para sa pag-aaral ng mga estudyante, para sa maliliit na negosyante at sa iba pang sektor ng lipunan na nangangailangan ng mahalagang impormasyon sa pamagitan ng serbisyo ng makabagong komunikasyon. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity.
Good morning, Tito Franz, Ate Serena. Oh, talaga, iba na ito, ha? Okay. Na-miss ko po kita sobra. Good morning to my precious Tita Arlene Bagadiong. Love you all. It's me, Sweetie, ng Catanduanes. Aba, nagparamdam ulit si Sweetie. Ito pa ka, Francis, no? May nagpapag-greet dito. Good AM, greet ko lang po yung mga taga Magalang Libon Albay, sila Kagawad Lita Arevalo, Domingo Arevalo, at kanilang mga apo na si Jed at Aizen Arevalo. Araw-araw po kaming nakikinig sa Salamat Radyo Vision. po. Thanks po. From Boy George. So yun, maraming Ayun. salamat po. 29 minutos na, 19 segundos. Makalipas ang alas 6, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan at binabagtas na natin ang ikalawang bahagdan ng ating Wednesday edition. Samantala, alam mo, napakagandang balita ang nais nating pakawalan pa rin sa mga puntong ito, Zarina. Sapagkat by next week, hopefully, and we pray next week, meron na tayong bakuna laban sa dengue. Ayan, ako, talaga. At ito i-out na raw nila at ang unang-unang makikinabang yung mga public elementary students natin. Yung mga grade 4 Ayan, and grade 5. Oo, pero merong age bracket Yes. Ka Bakit Francis, ito ay pang 9 to 45 years old lamang. Kaya naman malaking tulong ito kasi ilang taon na nakikipaglaban ang ating bansa dito sa sakit na dengue. So, Ka Francis, hindi ko kung tama yung pagkakabasa ko sa vaccine na ito, Dengvaxia. Denvaxia. Denvaxia. Dengue vaccine. Oo, kaso 9 to 45 years old lang yon. So, kailangan mag-ingat tayo, Ka Francis. Hanggang 45 lang. 46 na ako. Paano? Hindi na ako qualified sa dengue vaccine. Sayang naman, huwag sa isang taon. Pero parang manghang-mangha kayo nung sinabi kong 46. But anyway, that will be out na. Pero sa private na mga may bayad. Yes. Hindi lang alam nila kung magkano pa ang itatakdang presyo ng dengue vaccine para naman ma-cover up yung gagamiting libreng vaccine sa mga poor but deserving na para naman sinasabi sa gobyerno natin. ito. Oo, dahil proyekto ng gobyerno. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, marami nagtatanong, Zarina, marami ka na raw bang naipalit na dollar? Okay, Oo alamin nga. natin. Ito na po ang palitan natin ngayong umaga. Sa US dollar ay may 47.1. Sa Japanese yen ay 0.3. UK pound 69.3, Canadian dollar 33.8, Australian dollar 33.7, Saudi Arabia rial 12.5, Bahrain dinar 125.2 at euro sa 51.05. Ayun, sana malaki-laki ang palitan natin ngayon, bagong taon. Okay, mula sa kagandahan loob ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 31 minutos. 36 segundos makalipas ang alas 6. Zarina! Yes, Ka Francis, muli nating balikan si Ara Perez live sa PTV4 Studio para sa ikalawang bahagi ng kanyang mga maiinit na balita ngayong umaga. Ara? Magandang umaga ulit sa inyo, Ka Francis at Zarina. Tiniyak ng palasyo na ginagawa ng pamahalaan ng nararapat para mapanatili ang kaayusan sa darating na halalan. Sinabi ito ni PCOO Secretary Sunny Coloma kasunod ng pahayag ni dating COMELEC Chair Sixto Brillantes Jr. na posibleng magkaroon ng suspensyon ng halalan kung hindi agad madedesisyonan ng Korte Suprema ang mga nakabinbing disqualification cases tulad ng kay Senadora Grace Poe. Kaisa po tayo ng lahat ng mamamayan sa paghahangad na ang darating na halalan sa Mayo 2016 ay maidaraos ng mahusay at matiwasay. Kasama na rin yung pre-election period simula ngayon hanggang sa Mayo 2016. At gagawin naman ng pamahalaan ang nararapat para mapanatili ang kaayusan. Umaasa din tayo na ang mga supporters ng mga kandidato ay magiging mahinahon at gagamit ng katuwiran sa lahat ng pagkakataon. Tiniyak naman ng Malacanang na handa ang pamahalaan sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran. Pinawi naman ng palasyo ang pangamba ng OFWs na magdedesisyong umuwi sa Pilipinas. Balitaan mo kami, Elena Luna. Tiniyak ng palasyo ang kahandaan ng pamahalaan na pangalagaan ng seguridad ng mga Pilipino sa Middle East sakaling lumala ang sitwasyon doon dahil sa tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma,
may umiiral na emergency procedure ang Department of Foreign Affairs. Kabilang na dito ang pagtataas ng alert levels gaya ng ginawa noon sa pagpapalikas ng mga Pilipino sa Egypt at Libya. Nakikipag-ugnayan din tayo sa iba't ibang mga embahada at konsulada ng ating mga kaibigang bansa. Batid natin sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas ay mayroong existing agreement na pooling of resources dahil nga sa kaganapang emergency. Yung konkretong puwersa ng ating embahada, usually 25 to 30 lang yung usual staff nila. Ino-augment naman ito ng mga iba't iba pang mga opisina. Pero makatitiyak tayo na pinaghahandaan ito at sapat yung resources natin para makatugon sa anumang emergency. Ayon sa opisyal, nasa mahigit 2.5 million ang bilang ng mga Pilipino sa Middle East. Humigit kumulang 1 milyon sa kanila ay nasa Saudi. Sakaling piliin ng mga OFWs na umuwi at manatili na sa Pilipinas, may nakahandang programa ang pamahalaan para sa kanilang alternatibong kabuhayan. Isa sa importanteng na ganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, yung pagbawas ng kabuuang bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho pa sa ibang bansa dahil sa patuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya, dahil sa pagdami ng oportunidad sa ating bansa, dahil sa pagbibigay natin ng pagsasanay at kapasidad sa ating mga mamamayan na maging kwalipikado sila sa iba pang mga highly remunerative jobs na hindi kinakailangang lisanin ang bansa at iwanan ng pamilya. Dahil rin sa sitwasyon, pinangangambahang maaapektuhan ng supply at presyo ng langis mula sa Middle East. Tiniyak ng palasyo na maging ito ay kanilang pinaghahandaan. Ang ating pamahalaan ay mayroong mga contingency measures para sa mga kaganapang tulad ng nabanggit mo. Isa sa mga programa natin ay yung mga renewable fuels program. Meron din tayong pananaw na sa pangmatagalan ay kinakailangang mabawasan yung ating dependence on imported oil. At kasama rin ito doon sa kabuuang estratehiya ng pagpapababa ng greenhouse gases, yung lessened volume of use of fossil fuels. Kaya ang lahat ng mga hakbang na yan ay sinasaalang-alang sa pagtingin natin sa sitwasyon ngayon sa gitnang silangan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. May good news naman tayo dahil mas magiging komportable na ang pagboto ng mga kababayan nating may kapansanan o yung mga tinatawag na persons with disabilities o PWDs. Ito ay dahil paggagamitin na ng Commission on Elections ng earphones sa eleksyon ng mga PWDs, partikular yung mga may mahihinang pandinig o malalabong paningin. Sa pamamagitan nito, mapakikinggan nila ang pagbabasa ng vote counting machine sa kanilang balota. Maliban dito, maglalagay na rin ng mas maayos na mga signage ang COMELEC sa lahat ng polling precinct. Kinukonsidera rin ng poll body ang pagkakaroon ng mga sign language interpreter depende sa bilang ng mga botanteng bulag at bingi. Ayon kay COMELEC Chairperson Andres Bautista, nakapaloob ang lahat ng ito sa batas na naglalayong maging mas accessible at komportable ang pagboto ng mga kababayan nating may kapansanan, gayon din ang mga nakatatanda. Samantala, umabot na sa 1.6 billion pesos ang ginastos ng 4 na presidential candidates para sa kanilang TV advertisements mula January 1 hanggang November 30, 2015. Ayon sa Nielsen Philippines, si Vice President Jejomar Binay ang may pinakamalaking nagastos. Umabot na sa mahigit 595 million pesos ang halaga ng kanyang TV ads. Pumapangalawa naman sa may pinakamalaking nagastos si Senadora Grace Poe na umabot na sa mahigit 448 million pesos. Ikatlo si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas na gumastos ng mahigit 424 million pesos at pang-apat si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na gumastos naman ng 115 million pesos. Sa Vice Presidential candidates naman, nangunguna sa pinakamalaking nagastos si Senador Alan Peter Cayetano na sinundan ni Senador Bongbong Marcos. Pangatlo naman ang running mate ni Rojas na si Camarines Sur Representative Leni Robredo, habang panghuli ang running mate ni Binay na si Senador Gringo Honasan. Si Senador Chis Escudero naman na running mate ni Poe ang may pinakamababang ginastos para sa TV ads. Ibinase ang nasabing mga halaga sa 2015 rate cards ng mga major television networks.
Bagamat kauupo pa lamang sa pwesto ni Robert Cabrera bilang bagong hepe ng Land Transportation Office o LTO, kabi-kabila na mga hamong haharapin nito. Ngunit ayon kay Cabrera, sisikapin niyang masolusyonan ang ibang mga problema. Kabilang na riyan ang matinding delay sa paglabas ng mga bagong plaka bago pa man matapos ang Administrasyong Aquino. Balitaan mo kami, Jervis Manahan. Malinis at halos wala pang laman ang bagong opisina ng bagong upong LTO chief na si Ginoong Roberto Cabrera. Pero ang mga hamong kanyang dapat harapin sa ahensya, nagkalat na. Nangunguna rito ang matinding delay sa paglalabas ng mga bagong plaka at backlog sa pag-release ng mga lisensya. Ayon kay Cabrera, sisikapin niya na masolusyonan ito bago magwakas ang Administrasyong Aquino. There are legal processes surrounding those two issues at the moment. So as a lawyer also and as a government agency, we could not actually do something against the order because obviously we will be in contempt. But again, as head of this agency now, what I'm trying to look at is to study those cases, look at legal remedies available, and probably work around them. Sa ngayon, may notice of disallowance ang Commission on Audit o COA sa pag-release ng mga plaka. Questionable raw kasi ang kontrata sa kumpanyang gumagawa nito at ayon sa COA, tila may nilalabag ito sa Government Procurement Act. May mga plaka nga raw na nasa pierna ng Maynila pero hindi mailabas dahil sa utos ng COA. Dagdag pa rito, pinatitigil naman ng Manila Regional Trial Court ang pag-award ng kontrata sa All Card Philippines para sa mga driver's license. Nagresulta ito sa backlog sa pag-release ng mga lisensya. Umabot sa 1.2 milyong lisensya ang hindi na ilabas pero naibaba na raw nila ang bilang na ito sa 700,000. Pinuputaktiman ng mga kontrobersya, tiwala naman si Cabrera na makakakuha sila ng Temporary Restraining Order o TRO. Pag-aaralan daw niya ang mga legal remedy at naniniwala rin siyang tutulong ang Administrasyong Aquino para wakasan na ang mga naturang issue. We know for a fact that the DOTC is preparing a motion for reconsideration to be filed early or middle of next week before the COA. And hopefully, magkaroon ho ng understanding na maintindihan po ng COA yung pinanggagalingan po namin. And they'll be able to reverse that notice of disallowance. 6 na buwan lang na mauupo si Cabrera sa pwesto at aminado siyang malalaking hamon na ang kanyang dinatnan. Pero kumpiyansa siya na matutuganan ang mga problemang ito bago magpalit ng administrasyon. Magfo-focus na lang din daw siya sa mga issue at patakarang nariyan na. We have a joint administrative order together with the LTFRB. Meron po tayong policies dito that we would like to implement. The seat belts, the helmets, yung bawal ho yung mga children sumakay ng motorsiklo. So meron ho tayong mga problemang ganyan. We have the anti-drunk and drug testing. So I'd like to pursue that. I'd also like to pursue also the yung sa emission, di ba? Yung sa smoke belching. Bago maupong pinuno ng LTO, naglingkod si Cabrera bilang Executive Director ng LTFRB. Siya ang pumalit kay Ginoong Alfonso Tan Jr. na nagbitiw bilang hepe ng LTO noon pang Nobyembre. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan. Yan na po mga balita ang aming nakalap ngayong kalagitnaan ng work week. Sana ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Ako si Ara Perez. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Ayun, maraming salamat, Miss Ara Perez. 42 minutos na 22 segundos. Makalipas ang alas 6, tuloy-tuloy na tayo at basahin pa rin natin ang ilang mga mensahe. Good morning sa inyo. Pirmado na ba ng Pangulo yung dagdag pensyon sa SSS, Cesar ng Quezon City? Mr. Cesar, nasa mesa na po ng Pangulo. It's a matter of time. At idalangin natin na mahaba pa ang panahon bago siya bumaba. Maaaring bukas makalawa, malagdaan na yan. Okay, Zar? Yes. Good morning sa inyong dalawa. Pakibati lang po ng advance. Happy birthday ang pamangkin ko na si Gwen Amandoron ngayong January 10. Galing kay Meme ng Talisay Buntok, Southern Leyte. Happy birthday. Good morning ka Francis at Charina. Pakigreet po ang anak ko na happy birthday kay City Ay na Ambor Diamla. Galing kay Mr. Saraman Diamla ng Taraca, Lanao del Sur. Good morning. Greet ko lang po mga Brad Sis, PGBI from RMG Cards. Book lagi kaming nanonood
sa inyo. Opo. Dito po. Maraming salamat Salamat po. Yun, good morning po. Greet ko, good morning kay Eddie Pacquiao of Digo City. And happy listening po kay Wilfrey Escueta. Hello, Oh. magandang umaga. Okay, good morning and thank you. Tuloy-tuloy tayo sa ikalawang sigwada naman ng ating Provincial Roundup. Unahin natin ang Radyo ng Bayan Batanes with SP Argonza, SP Kapian Kapanudios, si Kamahabukhas. Konektado ka. Sa Mabukhas, sa unang Lunes ng 2016, tinimula ng Municipal Government ng Basco ang pag-asikaso sa mga negosyante sa iba't ibang barangay na sakop nito. Upang maging mas mabilis at maayos ang pagproseso ng mga kakailanganing papeles, inanyayahan ng LGU Basco ang Rural Health Unit at Barangay Representative na maglagay ng kanilang mesa sa loob ng municipal building sa loob ng 3 araw para sa isang barangay upang ang mga magre-renew ng permit ay hindi na kailangan pang lumabas ng municipal building at mapabilis ang renewal. Ito ay bilang pagtugon ng LGU Basco sa pangangailangan ng mga negosyante na mapabilis at mapaiksi ang inilalaang oras sa pag-renew ng kanilang permit. Layunin ng Business One-Stop Shop na iksihan ng oras sa pag-aayos ng mga kailanganing papeles. Sa pamamagitan nito, wala nang dahilan ang mga may negosyo na hindi ayusin bago matapos ang araw ng pag-renew ng permit. Ang 6 na barangay sa Basco ay may tig-3 araw na ibinigay ang LGU Basco upang gawin ang renewal. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng DWBT Batanes, Media ng Bayan. Thank you very much, SP Argonza. Bigyang daan naman natin ka Francis ang balita mula sa Virac, Radyo ng Bayan kasama si Arlene Bagadyong. Diyos marhay na aga, konektado ka. Yes, Diyos mayag na aga sa inyo gabos. Hindi nagtatapos sa resignation ng isang general manager ang problema sa supply ng kuryente sa Catanduanes, kundi kanselasyon o mano ng depektibong kontrata na pinasok ng PhilHealco sa Catanduanes Power Generation Incorporated. Ito ang tahasang pahayag ni Catanduanes Vice Governor Jose Bong Teves Jr. sa panayam ng Radyo Vision kahapon. Ayon kay Teves, hanggang hindi nakakansila ang naturang kontrata, patuloy na makararanas ng mahabang oras ng brownout ang lalawigan, lalo na sa summer. Sobrang matanda na ang makina ng CPGI ayon sa kanya at walang backup generator kung nasisiraan ito, samantalang ito ang base load power supplier ng PhilHealco. Lugi umano ang PhilHealco at electric consumers dahil kahit sira at walang supply, kumpleto naman ang bayad ng PhilHealco sa CPGI dahil sa existing electric sales agreement ito. Kaugnay nito, sa January 18, ipapatawag ng sangguniang panalawigan ng PhilHealco at ang CPGI upang balangkasin ang bagay na ito nang sa ganon ay makansila umano ang kontrata. Para sa Radyo Vision, Arlene Odal Bagadyong, Vera Catanduanes, ang media ng bayan. Salamat, Miss Arlene Bagadyong. Okay, 46 minutos na, 46 segundos makalipas ang alas 6, Zarina. Ka Francis, meron tayong good news ngayon para sa mga naghahanap ng trabaho ngayong bagong taon. Ito hindi dito sa bansa, sa Taiwan. Okay. Oo. Okay. So naghahanap po ang Taiwan ng isang 1,000 empleyado. Ito ay government to government. Legal. Yun ang pinakamaganda rito. Yes. It is a government-to-government transaction o arrangements. Hindi ka dadaan sa anumang recruitment o placement agencies. Oh, yung parang Ayan. Okay, Eto po. ano mga kailangan? Ang mga kailangan ay factory workers, Oy. teachers, engineers, at nurses or medical staff. Hindi ako qualified kahit na alin doon sa 5 binasa mo. Hindi, isa-isay natin. Sa age. Bakit naman pirming age Ay, na sorry. kagad? Okay, para ho sa inyo ho, kung interesado kayo sa online, Okay. masusumpungan ninyo yan at hindi na kayo pupunta sa mga license agencies, direkta yan, gobyerno sa POEA muna. So, walang pangamba na kayo mare-recruit ng illegal. Ito ho'y government to government. At sana nga hinihiling natin noong pa, Zarina, nung makausap natin si Hans Leo Kakdak ng POEA, sana hinihiling natin kung pwede lahat na lang ng mga ganitong job opportunities
daanin na lang sa government-to-government arrangement para hindi nabibiktima yung mga kababayan natin. Yes, doon kasi nagiging alanganin yung buhay mo. Ang mahirap pa doon, nasa ibang bansa po kayo. Di ba mas maganda kung naandito sana kahit papaano maalagaan yung karapatan nyo. Pero doon sa kabilang bakod, Ay, forced to good ka na. Kung ano ibigay sa iyo, forced to good ka na kasi nandoon ka na eh. Wala kang bargaining point doon. Kung hindi, ang in-applyan ko po medical technologies eh. Hindi, diyan ka muna. Attendant ka muna. May magagawa ka ba? wala kasi. Wala ka magagawa dahil Nasa ibang bansa ka. at saka usong-uso yung mga sinasabing contract substitution. Iba ang pipirmahan mo rito. Pagdating doon, iba na naman ang pipirmahan mo, yun ang magiging trabaho mo. Yun ang mga masasakit. Pero pag government to government, ang mga ganitong deployment o employment, nakakastiyak tayo na ligtas sa dilang masasama ang ating mga would-be OFWs. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 49 minutos at 19 segundos makalipas ang alas 6. May paunawa dito, mga... Jesus Mario Jose. Napapali tayo. Ako, ewan ko. Ayun ka, Francis, kahapon nagkaroon ng press conference dito sa Quiapo o sa Maynila about naman po ito sa pista ng Nazareno. Ilang araw na lang kasi ito na Sabado yun? Yes. Okay. Pero, a day before that, ang mahal na Nazareno ay dadalhin sa Quirino Grandstand. On Friday, that will be January 8. Dahil dyan, magkakaroon ng overnight vigil, merong pahalikan, and so forth and so on, para hindi masyado ma-jump pack yung lugar ng Quiapo, no? Doon sa Basilica Minore. At after the 6 o'clock mass the following morning of January 9, ipoprosesyon niyang mahal na Nazareno pabalik ng Quiapo at doon sa kanyang normal route na kung saan maraming iniikutang kalsada yan. At alam mo ba, inaabot kong misa ng 11, 12 bago na ipapasok ang prosesyon sa simbahan. Last year. Libo-libo, milyon ang deboto. Last year, 19 hours ata. At pinakamahaba ay 2012. Ikaw nagkaroon ka na ng 22 pagkakataong mag-cover dyan, I yes, suppose. once lang. Once lang. Ulitin mo ulit sa susunod na piyesta. Sana. Pero dito sa traslasyon sa Luneta, sa Quirino Grandstand, may posibilidad ba na dalawin ninyo yan? Maaari ka, Francis. At malaking pribilehiyo talaga kapag nagko-cover ka ng mga ganitong kaganapan. Ay, ibang klase. Na makikita mo yung malalim na debosyon ng mga Pilipino dito sa Itim na Nazareno. Tsaka, Francis, sa January 7 pala, yung prosesyon naman ng mga replika. One day. Black Nazarene. Nauuna yan, yung mga maliliit. Pero alam mo ba, ang tigas ng ulo ng mga may-ari, pagdating ng kapistahan, ipinoprosesyon nila ulit. Naku po. Sumasabay. Sumasabay pa rin. Ewan ko nga ba sa kanila. Samantala, Jeng, ano yung sinisenyas mo? Pupunta ka sa Nazareno. Sige, pumunta ka na ngayon pa lang. Okay, maghanda ka na doon. Okay, para sa kapakanan ng ating mga motoristas na nag-i-out pa rito sa mga lansangan ng Metro Manila, alamin natin ang latest mula sa ating Metro Base with Nico Velasquez. Nico, magandang morning. Konektado ka. Sir Francis, magandang umaga po at Ma'am Sarina, magandang umaga din po sa inyo. At sa mga taong nakikinig po sa atin, magandang umaga din po sa inyong lahat. At ito ang ulat trapiko sa mga oras na to. Simulan nating baybayin ng EDSA southbound kung saan ang area ho ng Balintawak sa mga oras na to maluwag pa ho yan. Ngunit pagdating natin ng Timog Avenue hanggang makarating tayo dyan ng Ortigas Flyover, makakaranas tayo ng katamtamang pagbigat na daloy na trapiko. Asahan din natin na dyan sa may MRT Ortigas hanggang makarating tayo dyan ng Tramo Flyover, makakaranas din tayo ng katamtamang bigat ng daloy ng trapiko. Dahil po meron po tayong aksidente ho dyan sa may Tramo Flyover ho, isang taxi at car po ang nagkasagian po dyan sa area na yan. At wala naman pong lubhang nasugatan at kasalukuyan pong ina-assist ng ating mga traffic constable. Yung EDSA northbound naman natin, asahan natin na mabagal tayo dyan sa may Park Avenue hanggang makarating tayo ng Samo. Nag-aaroon na rin ng build-up yung Magallanes natin at saka McKinley. Asahan din natin na mabagal na rin ang usad ng trapiko dyan sa may Kalayaan hanggang makarating tayo ng Guadalupe. After naman yan, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko, ngunit muli tayo magbabagal dyan sa may Aurora Boulevard hanggang makarating tayo ng New York. After naman yan, tuloy-tuloy naman tayo towards northbound.
Para naman sa ating C5 Katipunan southbound, asahan natin na mabagal ng usad ng daloy ng trapiko dyan sa may CP Garcia hanggang maarating tayo ng F. De La Rosa. Asahan din natin na mabagal na rin ang usad ng daloy ng trapiko dyan sa Libis, maging sa Lanusa hanggang maarating tayo ng Bagong Ilog. Yung C5 Katipunan northbound naman natin mga kaibigan, asahan natin na mabagal tayo dyan sa may Bagong Ilog at area ulit ng Libis. Asahan din natin na katamtamang pagbigat naman ang mararanasan natin dyan sa may Aurora Katipunan hanggang maarating tayo ng Ateneo. At paalala po sa ating motorista, ang number coding natin ngayon ay ang mga plaka nagtatapos sa 5 at 6. At para naman sa ibang kaalaman o impormasyon, maaaring tumawag sa ating hotline na 136. At muli, ito po si Nico Velasquez, nag-uulat para sa Radyo ng Bayan. Thank you very much, Nico Velasquez ng Metro Base ng MMDA para sa ating traffic update. Nagatid sa ating orasan, 53 minutos, 53 segundos makalipas ang alas 6. At Zarina, balikan natin. Yes, Ka Francis. May katiyakan naman na nakalatag na ang puwersa ng ating kapulisan, ng ating National Capital Region Police Office para sa katiwasayan, kaayusan ng magiging prosesyon o kapistahan ng Black Nazarene. Yes, Ka Francis, tinatayang 5,000 pulis po ang ipapakalat doon sa prosesyon. At maliban doon, pagdating naman sa trapiko ay meron pong 1,200 traffic constables. Ayan. Kaya para magiging disiplina pa rin naman kahit papaano at maayos yung magiging prosesyon natin sa Sabado. At nilagdaan na ng pamahalang lungsod ng Maynila sa pamagitan ni Mayor Erap na kanselasyon ng mga klase mula elementarya, sekundarya hanggang sa koleyo within the area ng Manila. Manila lamang po yan, baka akala nyo pati Quezon City, pati Antipolo walang pasok. Hindi po, Manila lamang dahil sa apektuhan ng prosesyon at maraming mga isasarang kalsada. Yun lang. Yes, Ka Francis, maliban po sa ating mga otoridad, kailangan din po yung kooperasyon ng publiko. Kaya nga hinihiling ng kapulisan na sana wag na magdalin yung mga ipinagbabawal na gamit. Ayan, ako. Ilan sa mga ito ay yung backpacks, Yan. yung cap, fireworks, items na maaaring gamitin as deadly weapons at saka mismong deadly weapons. Ayan. Diba? Para makaiwas naman Hindi, na talaga hindi naman makadisgrasya. dapat magpuprosesyon ka. Namamanata ka, may dala kang barel. Namamanata ka, may dala kang kutsilyo. Ano ba naman pamamanata yan, hindi ba? At kung maaari lang, wag na nating isama sa prosesyon ang mga chikitings. Number 1 yan. Maraming pagkakataon na taon-taong selebrasyon, may mga nadidisgrasya, naiipit, at yung mga may edad na, yung mga senior citizen na, sino ba senior citizen dito? Wala yata ako makita, kundi yung sarili ko lang. Wag nang makisabay. At yung mga nagdadalang tao, yung mga, wag na po, yung mga mahihina ng katawan, antayin na lang natin sa simbahan o doon sa dadaanan. Pero kayo, Ka Francis, naranasan nyo talaga makipag-gitgitan? Hindi, kasi nung kabataan ko, nung ako'y nag-aaral pa, matagal na akong namanata niya. Mamamasan ako dyan noon. Okay. Mamamasan ako dyan noong 1970s, 80s, mamamasan na ako dyan. 1970s? Bakit nakatingin ka sa akin ng ganyan? Meron ka na namang implikasyon na naisipaunawa sa akin. Parang tinatanong mo, ilang taong ka na ngayon? Okay. So, para sa lahat ng mga mananampalataya, mamamasan, kung mari, isa pa, ang unang-unang ipinananawagan natin. Huwag po kayong magpasan o sumama sa prosesyon kung kayo'y nakainom na. Yes, kasi baka doon kayo mag-amok. Hindi lang yun. Kundi napakasama Biro mo, nagdarasal yung kasama mo, tapos hihingahan mo, amoy alcohol ka. Abay, hindi maganda. Please lang kung kayo'y magiinuman, huwag kayong magpasan. Kung kayo'y mamamasan, huwag kayong mag-inom. Okay? So, with that, Zarina. Yes. Maraming salamat po sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa Radyo Vision para sa isang oras na pakikisama. Ngayon po ay magpapaalam na kami ni Ka Francis. Maraming salamat po. Muli ako po si Zarina Lusuegro. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino. Sa ngalan po ng Radyo Vision Family, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.